Grabe, kasi kailangan para pa rin tayo estudyante, sabi ni Sir Leo. Kailangan pag sinabing 6:30, dapat 6:30 sharp, nandun tayo. Saka yung sinasabi ni Marconi na impromptu, kailangan hindi ka ready or ready ka man. Pag ikaw ang inassign, tatayo ka at gagampanan mo kung ano yung dapat mong gampanan. Okay, ang next na mag-share, inaantok ba kayo? No. Kailangan nyo ba ng kape? No. Kailangan nyo ng juice? Kailangan nyo, ano kailangan nyo? Mga boys, ano ka? Gin, grabe, mamaya na. Kasi very sacred yung ano ngayon, next na number natin. Kailangan maging ano kayo, maging holy ngayong ano na to, yung part na to. Kasi blessed tayo kasi kung dati siya ay isang ayoko magsasalita. Kung dati isa siyang pasaway, dati parating napapagalitan ni Ma'am Connie kasi pumapasok na... Naging pastor na. Dating napapagalitan dahil pumapasok na nakainom. Wala na silang ginawa kundi binibigyan parating ng sakit ng ulo ni Ma'am Connie. Pero na-blessed siya dahil nagbago ang kanyang buhay. And we should be thankful dahil meron tayong kabatch na isang pastor. Let's all welcome Pastor Arthur. Naiyak ako, Beng, ah. Ay, naiyak naman. Paano yan? Kakapusin ako pag ako nag-English. Kanina sinabi The photo doon or video. Yeah, and I will be giving them book also. All of you will be receiving a book. Sabi mo, may pa-surprise din ako. Ikaw, may surprise pa sa akin. Hindi. Thank you very much. Ikaw daw. And anyway, kumusta yung English ko, ha? It's just a part of a growth, yung aking buhay. But of course, I heard a lot of many people, especially my classmates. I know I am a bully, and now I will take time to ask forgiveness, apology to each one of you. Pero huwag kayo umiyak because I have learned to love you. And if you only know that you are my inspiration of what I am doing as a pastor, totoo po ito. Ayokong makarinig kayo ng negatibo sa akin. Though, I do not have to also offend God. Yun ang mahalaga. And then, kayo. So lahat ng mga ginagawa ko, nahihiya ako na marinig nyo na si Arthur ganito, ng babae, siya ay, after I became a pastor, dahil ang buhay ko talaga ng araw, ay maraming nakakaalam sa inyo. So ganun po. Kaya yung mga nasaktan ko, you know, even si Gilbert, naalala ko na nagkita kami doon sa istasyon ng Florida, sabi niya sa akin, ano, at pinapakita sa akin yung kanyang 45. Lately, nung nagkita kami rito, ay, nandun kami sa bus na dalawa, nag-preach ako to show him that I'm not as a changed man. And then nung nakita ko, naka-apply doon sa tiyahin ko, teacher natin, Ante. And then I recall na yung tatay niya ay, ano ba ito? Parang nag-reminiscence na ako, ha? Ay lagi noon sa bahay namin. Nakamag-anak pala namin. Sabi ko. So anyway, hindi ako nagtanim ng galit sa sino man because I know na meron ako naitanim na hindi tama. Later on, ngayon nalaman ko, uncle ko pala si Leo. Yeah. Ano pa? And then nalaman ko si Dante, bayaw ko. Ngayon lang, dahil kinausap ko yung mga babae doon at yung misis niya ay kaapilyan ng mga pinsan ko sa Tuligaraw. So, nagulat ako na alam nila yung namatay na kamag-anak namin lately. At, bayaw ko pala ito. Bro. May advantage pala yung magiging chismoso, no? Next time, kaya ano pa? To all the girls I've loved po. I still love you with the love of the Lord. Anyway, marami akong masasabi sa aking tiyahin.
Marami akong kalukuhan. Kung maalala nyo, hinabol niya ako ng bakya. Hindi chinelas, bakya. Oo. Sa? Saan yun? Nung flag ceremony? Dahil meron ako sinaktan doon sa CR. And sabi niya, hinahawakan niya yung dalawang kamay ko yung maliit. Sabi nung ibang teacher, hindi ko maalala kung sino. Tumpakan angan eh. Naku, bakya yan eh. Hindi ko alam kung maalala pa niya ng ating tiyahin. Sabi ko, kayo kaya sampalin ng bakya. So, yun ang mga nakaraan. Pero ako man nagpapasalamat. I can say that I have no direction in my life when the Lord called me. Wala akong alam na tungo ng aking buhay direksyon. Though I have some, I think I wanna acquire something in my life, especially family. Yun ang mahalaga sa akin. I'd rather say, let him be exalted. I'm not worthy to untie his sandals, sabi ni John the Baptist. So I thank the Lord na ako'y naging pastor at gusto ko ay maging totoong pastor, a shepherd for anyone who would follow the Lord. Yun ang mahalaga sa akin. But anyway, itong unang parte ng aking sasabihin sa inyo, I was given a time to speak 1 hour. Kaya pasensya kayo. Kaya ko yung please ng ganyan. Pero alam nyo, nung ako ay maraming tanong, inadmira ko doon sa OIC, Officer in Church ng ating bands. Doon ko nakita yung trabaho ng mga kasama natin. Nakita ko na sila ay nag-e-effort. Grabe. Hindi madali yung kanilang gagawin o ginagawa. And so, nakapagbitaw ako ng konting pangako na sabi ko, magbibigay ako ng kaunting token and I need to fulfill the promise, kaya ako ay gumawa ng that. Pero bago yon, Wait, sir. Wait. ako naman ay siyempre hindi makakalimot sa ating minamahal. Alam nyo, kahit papaano, I should have taken my qualification for, ano ba yun, yung parang maging, parang, scholar sa college. But, my grade in English doesn't permit me to take an exam. Alam niyo kung anong grade ko sa English para malaman niyo, ang binigay niya sa akin ay 76. And at that time, sabi ko, if she should have given me a little bit higher, malamang ay nakakuha ko ng scholarship exam. Hindi ko lang ipapasa ako. So ngayon ay, siyempre siya ang ulo nating bibigyan. Para hindi umilit ang ulo niya sa atin. Yeah. Please welcome. Ito ang napili ko. Alam niyo, nagdadutong pala ako ng ano eh. Guys, ano yung ginagawa ni Sir Leo? Hindi ko tinataas yung effort niya at yung ability niya. Grabe. I saw that he was really a leader and he could handle things. Even yung sinabi niya kanina na ang kanyang misis ay nasa intensive care, sinabi niya sa akin yun. I prayed but I cannot boast about that. Kaya bibigyan ko siya ng sombrero na gano'n din. Wala akong pinagsabihan noon. Teka, saan na yun? Baka naiwan mo Genius yan na. No? That's joking. Ito. Alam niyo ba itong, what do you call this? Cup? Yeah. Ito, yung lolo niya, na tinatawag ko rin lolo ng araw, but I do not know the relationship, but I know he is our relative because kasaway. Ang lolo ko nga kasaway. So yung lolo niya, pero hindi ko pala sa pinsan, siya pala yung tuhin ko. So pinili ko yung sombrero ng lolo namin. Pag nakikita ko noon na nagpupunta sa amin, ganito. Palos. Yan, palos. Dahil, alam mo na. So, sir. Thank you, dear cousin. Oh, kasi pamangkin mo ako. 1, 2, 3. Bats Leo, matanda ka na pala, may pamangkin ka ng kabas natin.
Thank you. And nakita ko rin yung effort ng mga kapatid na mga kasama natin. Si... Hindi, si Mami Der. Ito hindi ito mahalaga, hindi malaki ang halaga nito. Pero ito ay Minsan lang. Galing sa kabusuran ng aking makabuluhan. Yan. Thank you. Na pasasalamat sa kanilang ginagawa. Thank you very much sa picture ko ginagawa yun niyo. there. Dun sa harap. Wear your hat. 1, 2, 3. At sabay ko na itong dalawa. Si Malin. Sino pa yung kasama natin? Ma'am Elena po. Si Ma'am Ellen. Ako na lang niya. She's coming. She's coming. Yan. Bigay mo na lang, mami. Pagdalaga yan. Yan, para hindi sa... Pangdalang. Ito para kay Sir Dante ito. Maganda ito sa pandagat. Sir Dante, nakita ko yung effort mo rito. Pero hindi ko, ngayon ko lang na-realize si Bobby ay Bobby. Malis lang siya. gumagawa rin. Bayaw! Babalik mamaya. Thank you, Sir Dante. Thank And dun sa family. Dante, ah. Wow! Salamat sa gaji. Dinero ni hapon. 1, 2, 3. Wow! Thank you very much. Biruin mo naman yan. Malis lang sa Mamaya, babalik. Well, meron pa akong mga giveaway dito, giveaways. Ito naman ay dahil summer, pinagpupulot ko lang ito kaya pumulot na rin kayo sa mga makakasagot ng tanong. So I will give a Bible trivia, and sino man yung makakasagot, ang trivia na ito ay meron pong objective. Mamaya nyo malalaman siyempre. Hindi ko na pakikialaman kung ano pupulutin nyo dyan. Hindi ko rin alam kung magkano ang mga halaga dyan. I just picked up because I was so rushed during the time na kailangan ko na mag-pack up. So here are my questions dito sa Bible Trivia. But anyway, meron akong tanong sa inyo. Sino rito ang nakakakilala sa Panginoon Jesus? Can you raise your hands, please? Ayan, meron. Sino naman ang hindi nakakakilala sa Panginoon? Medyo naglulukuhan Yung iba, hindi nagtataas ng kamay kung sino nakakakilala. Yung iba, hindi nagtataas kung sino hindi nakakakilala. Pag sila pastor gising. Sino rito na inaantok? Nagtaas ba ng kamay itong mga ito? Yes, nagtaas. Ayan. Anyway, sagot niyo yun. Ayaw pakialaman niyo. So ito po ang mga ilang tanong ko regarding Christ. I don't want to talk about religion. You know, isa po sa mga natutunan ko sa katotohanan that we do not need religion so that we can get to heaven. Sabi ng James 1:17, every good and perfect gift comes from above. Galing sa langit ang mabuti. Everything that comes from man, merong adulterated yan, infiltrated yan ng kaaway. So any religion who claims to be the true, and there are founders na galing dito sa lupa, maging maingat kayo. Besides, only Christ is our Savior. Coming down from heaven, He is the Son of God. Pastor po ako, kaya mag-expect kayo na about God ang aking pag-uusapan. Tama? Yes. Kanina nga, dahil na-realize niyo na tumatanda na tayo, iniisip ko, baka next time na tayo ay mag-gathering, baka meron nang mawala. Sino kaya? Kung nagmamadali kayo, mauna na kayo. Just joking. Okay, number one question. It's all biblical. Number one, what is the first miracle of Jesus Christ when He came in the flesh? First miracle ni Christ. Siyempre, nauna si ang ating... question, sir. Sige. Yeah, miracle of the wine in Cana, Galilee sa John 2:11. That was the notable first miracle of Jesus Christ. He turned water into wine. Para rin sa kalaman ninyo. And that is very memorable because, you know, it talks about covenant. Mahirap i-explain yun sa inyo kasi alam ko napakahirap na arukin yan. But without a covenant, there is no bond with God, there's no agreement, and there's no connection with God.
Tandaan niyo yan. So, a covenant is very important topic of the Bible, like the kingdom of God. Kaya lang ay marami hindi nakakaalam dito. And so, Julius, yasirin mo mga kinima mo kanya ti bilyan na. Ngayon mo ibundul sa niya kadagduba ah. Ni ma'am, ako nga. Tandaan mo, mas matanda. Kasi ni Mama na kay Ma'am Sarah namin. Nagsulit-sulit ko ito sangon. Okay, habang bilang ko yan, diyak lang. Ito kahit paano ay kabiruin ko ito ng araw, kaya ganyan kami. Ikaw muna. Di ba? Hindi nakutok pala. Okay, second question natin. What is the meaning of the name Jesus? Ano ang meaning ng salitang Jesus? Or name of Jesus? Did you know that Christ has more than 200 titles in the Bible? More than 200 titles? But the name Jesus is very memorable. Ano ibig sabihin ng pangalang Jesus? Ma'am Connie, are you raising your hand? Sige. Si Leo? Sige. Hindi, nag-ano sa akin. Sige na. Sige. Hindi Hindi. ko na ano yung... Ikaw na. Kasi may nirigalo sa akin. Thank you. Pala. Okay, wala nakakaalam. Just imagine, the one who came to save us, we do not know the meaning of His name. And the meaning of His name is, God is our Savior. Jonah 2:9 says, only God can save. But, yung salitang yan, Jesus, Yeshua in Greek word means God is our salvation, or God is our Savior. Wala nakasagot. Number 3 question ay, ano ang reason why He was called Jesus? What was the reason behind why He was named Jesus? What was the reason behind why He was named Jesus? Wala nakakasagot? Then, wala. I-research mo. Okay, so wala. Pag-uwi niyo pa lang wala. Andiyan para. Pero ipamimigay ko lahat yan ayang mag-uwi. The name Jesus is in Matthew 1:21. You will call Him Jesus because He will save His people from their sins. From their sins. So Christ came to save us from what? From our sins. From our sins. That's the main goal of Christ. Because the problem in heaven is sin, the problem in the Garden of Eden is sin, and our root problem is sin. It's not the lack of things, it's not emotional trouble or anything else, it's the sin. Pero, nais ko sabihin sa inyo, when Christ spoke the truth, He lighted the truth to the world and He was hated. He was killed, murdered because of that. No religion. Next, sino nakakalam ng second miracle ni Christ? So kanina, first miracle niya, nasagot niyo. Second miracle, ito, isama ko itong apo ni LB because a while ago, marami siyang tanong. And I like that because that means she is interested with the truth. At hindi ko alam kung na-impression sa kanya ng aming ginawa. Na-istorbo lang kami dahil maingay na tayo kanina. But anyway, do you know the second miracle of Christ? It is found in John chapter 4, the last part of it. Sabi doon sa last verse, and this is the second miracle that Christ did. Ano yung discover niyo? Tingnan niyo. Okay, next question. It's all about Christ. Ano ang nationality ni Christ? Sino na sumagot? Pakitaas ng kamay. Jew. He was a Jew. John chapter 4, ikaw ay Hudyo, sabi ng babae sa kanya, ako'y Samaritana. Bakit ka humihingi sa akin ng tubig ngayon? Of course, he was a child of Mary in the flesh and Joseph who were Jews. Mga Hudyo yan. So, Ate Eder, sino ba matanda sa atin? Sister Eder. How old are you? Kasi ayaw niya ano eh. Wala, malayo ka pa.
Julius, sakristan. May new appointed na si sakristan. Hala, nakailang tanong na tayo. Okay, next question. What's all about Christ? Hindi ito tungkol sa religion because I told you, nagsawa na ako sa religion. I was born a very religious person. My parents, of course, not so religious. And then we turned into another religion. And then I attended churches in Manila. And then I discovered, and I need to read my Bible. So, doon ko na-discover itong mga ito. I never heard, many things I didn't heard from my mentors or teachers pagdating sa Bible because I have read the Bible more than 100 times. And I discovered a lot of things. Ano ang saan bundok ipinako si Kristo sa krus? Anong bundok na pinagpakuan sa kanya ng krus? Sabi ko sa inyo, may objective ako sa pagtatanong. Ay, Mount Calvary. Di ba sa Garden of Gethsemane? Mount Calvary. doon nanalangin si Jesus sa Garden of Gethsemane. Yeah, he was arrested in the Garden of Gethsemane. Pero saan bundok siya pinako ng krus? Golgotha. Correct. Ano ang ibig sabihin ng Golgotha? Punta ka dito at sasabihin ko sa iyo. Yeah. Bundok ng mga bungo. Pili ka na. Adyo, Ginoo. Para hindi halata yung black eye mo sa pag-uwi mo. Hindi, panyo. Bag eye. I love you so. Friend ko to. Now, ito yung objective ko sa pagtatanong sa inyo. Matanda na tayo. Ilang beses ko narinig ngayong araw na ito na bakit hindi na tayo magkita-kita. Sabi ni Paul, papunta na tayo sa pababa na tayo, hindi na tayo pataas. And that's true. Hindi ko alam kung, sabi ko nga, hindi ko alam kung makita ko pa kayo next time. Minsan wala akong panahon. And so what can I do for you? The only thing is that to challenge you. I cannot move you to do something. I can only do is to challenge you with these questions. Kaya ako tinatanong ito. And it's not to embarrass you, but to open your eyes with the truth that even if you are a religious person, grow in a religion, and then going to die with that religion, maaaring hindi mo kilala si Kristo. Eh sabi ng John 17:3, this is eternal life, that they may know you as the only true God and Jesus Christ, whom you have sent. Mahalaga na makilala natin ang Panginoon. So, look at that. Meron pa akong tanong para maubos itong ating salamin. Sino ang mga nagpapako kay Kristo sa krus? Yung mga nagsasabing, ipako siya sa krus. Crucify him. Sino yung mga yon? The Jewish people. Ngayon, magkamag-anak pala tayo. Oo. At saka, Jesse ang pangalan ko, meron nalalaman din konti sa Biblia. Okay. Kinakalan. Yeah, they were the Jewish people. Ikwento ko sa inyo kung sino itong mga Hudyo na ito. These are the people in a memorable story of Moses leading them crossing the Red Sea. Sila yung mga tao na galing sa Egypt na tumawid sa dagat na pula. Sila yung mga pangako ng Diyos kay Abraham, and I will make you into a great nation. And they became a nation in Egypt. And so, for them to know God and glorify Him and see His power, talagang ipinakita niya yung kanyang kapangyarihan hindi lamang doon sa mga plagues na nangyari sa Egypt. Nung sila itawid sa dagat na pula, grabe yung ginawa ng Panginoon. I mean, these are the people na minahal ng Diyos. Also, listen to this, my friends. They were the people who claimed to know God. They were the people who claimed to love God. They were the people who claimed to be the children of God. But when the God who came in the flesh, they were the people who shouted, "Crucify Him! Crucify Him!" Bakit hindi nila kilala? And so sometimes, religion is so deceiving.
Bakit? Kasi akala natin pag may relihiyon na tayo, okay na tayo. No, my friend. Let us wake up. Baka isang araw, pag inabutan tayo sa ganyan, sinabi pa naman ng Panginoon, not anyone who calls to me, Lord, Lord, will inherit the kingdom of God, but he who does the will of my Father. Matthew 7:21-23. Yan ang kalalagayan ng marami. See, look at these people who were chosen by God. Talagang minahal sila ng Diyos. Nakakita ng maraming himala, pero sila yung mga nagpapako kay Kristo sa krus. The God who came in the flesh, our Savior. Malungkot na kayo. And I think that's wonderful. Sa aklat ng 2 Corinthians 7:10, godly sorrow will lead you to salvation. Ma-realize mo na, oh, I was a religious and now I am 63 years old. If I must die tonight, where will my soul goes? Saan pupunta ang aking kaluluwa? So that is, I think, huwag kayong ma-offend dito. Dahil ito ay pagbubukas sa inyong mga mata, that even if you grow in a religion, even if you are getting old in that religion, it is Christ alone who will save you. And Christ, sabi ng John 14:21, inire-reveal ni Christ ang kanyang sarili sa kanya, sa tao na nagmamahal sa kanya. John 14:21-24. Christ wanted to reveal Himself because we are darkened in this world. Madilim ang mundong ito. Look at this world, mga kapatid. Anyway, meron pa tayong nalalabing? But, ibibigay ko lahat yan sa mamaya. Ang inyong kapatid, kuya, pastor, this is my first book. I have written about 3 books. And then now, nagtayo kami ng Bible school and I was the one who makes all the modules. And I have 585 videos right now. Series yan mga yan sa YouTube. Mga kapatid, tingnan nyo ito. Ayokong pagkakitaan ang relihiyon. I never go and look at ilang kilitan to because I have already 1,400 subscribers. Meaning, pwede ka lang kumita, pero ayokong pakialaman yung kikitain niya. Not that I don't need money, pero ginawa ko ito. Kasi kung gagawa ako ng mga video na maiksi 2 minutes, maraming manonood, pero pagkakakitaan ko yun. And I don't want to do that. Because, nahiya ako sa inyo. Nahiya ako sa inyo. That's the truth. Ano kaya malaman ng aking mga batchmate na si Pastor Arthur, malaki na, yumaman na. Wala pa akong kinikita sa YouTube o kaya sa Facebook o sa social media. Wala akong kinikita. And this is my first book. Nung I was crying out to the Lord because napagod na rin ako sa pagpapastor. And nagtatanong ko siyempre. And then, nilid ako ng Panginoon to make this 70 commands of Jesus Christ. What is the 70 commands of Jesus Christ? Malala yung sabi tanong ni Pedro, Lord, how many times should I forgive my brother? May kilala akong gano'n. Namumuro na itong isa. Babatukan ko na ito. Sabi ni Pedro hindi niya sinabi yun, pero yun ang nasa isip niya, marahil nung tatanungin niya ang Panginoon. Sabi niya, 7 times? Not 7 times, but 70 times 7 times. Nung ni-research ko yung mga commands ni Christ, because we are not under the old law, tandaan niyo yan, hindi tayo sakop ng mga batas sa mga Hudyo. Yung 10 Commandments, merong bagong batas si Kristo doon. Halimbawa, sabi lang, narinig ninyo na muna, huwag kayong mga lunya. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, sino mang tumingin ng may mahalay na pagdanasa sa isang babae, ay nangangalunya nga sa kanyang puso sa babae niya. So, adultery is not in the act of doing it, it is in the heart. Hindi natin alam yon. Kaya minsan nanonood tayo ng mga pornography. Kaya Ernest, tigil mo na yan. Ayan. I mean, yun ang sabi ni Christ.
Pero sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa, isang gwapong lalaki ay nangangalunya sa kanyang puso sa babaeng yun. Na ginawa ko lang yun. But Christ when he spoke about it, yung mga lalaki ay masama tumingin. Anyway, sabi nga, narinig ninyo nung una, huwag kayong papatay. A murder is the sixth command in the Ten Commandments. Pang-anim yan. Parang gano'n. Bam! Thou shalt not kill. Pero sabi ni Christ, but I tell you, sino mang may galit sa kanyang puso laban sa kanyang kapatid ay pumapatay na. Hindi ka pa humahawak sa tao, nag-iisip ka lang ng masama, murderer ka kay Christ. Why? Because He has given us His Spirit so that we can discern sins. Kaya yun ang ingatan natin. And so, from that, ni-research ko ito, ginamit ko muna sa amin, sa mga Bible studies, hanggang sa, sabi ko, it can become a book. And then may nag-invite sa akin, do you want your book to be published? Sabi ko, yeah, of course. And doon ay nai-publish ito. So this is now in circulation for 16 years. Alam niyo, maraming libro, inspirational, hindi nagtatagal. Pero ito, because it is based on the truth, na kailangan ng lahat ng mga sinabi ng Panginoon sa Matthew 28, 19 and 20, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I have commanded you. That was the great commission of Christ to His disciples. Teach the disciples with His commands because mahalaga ito. So ngayon, meron po akong, para hindi kayo makatulog, nagiging monotonous na ako. Ayan. Julius, sa Kristahan. Mamigay ka ng isa-isa. Okay. Kahit sana mga, asan yung, pati si Mr. ni Elsa, yan bigyan natin. And pati ako ni LB, bibigyan ko ng libro yan dahil masikap. Masipag. Okay. Beng, bigyan mo ako sa atin. Pag hindi nyo nabasa yan, nangangahulugan. Hindi marunong. Hindi. Senior citizen na kayo, magsalamin na kayo. Paano pagka hindi ko mabasa? Eh, sorry, hindi ko mabasa talaga. Hindi, senior citizen ka naman talaga. Okay. I mean, bakit ko sinabi ito? Because I want you to read this one by one para sabihin ko sa inyo kung ano. Number one, sabay-sabay natin basahin. Sila ang mga batas sa kaharian ng Diyos dito sa lupa sa ngayon. And there are mga verses there. Now, ganito mga kapatid, tumingin kayo sa akin. When Christ appeared in public, His first public message is this. Ito yung kanya first public message. Repent, for the kingdom of heaven has come near. Meaning, may kaharian ng Diyos sa langit. And that kingdom of God in heaven, He wanted to extend here on earth. Alam niyo ito hindi ko narinig ito kahit kanino. Bakit gumawa ang Diyos ng tao? And the reason is that because His kingdom in heaven was disrupted by Satan and his cohorts. Yung mga demons sa ngayon, mga angel yon. At yun ang dahilan kayo gumawa siyang tao to replace the rebel angels. Tandaan niyo yan. And I can prove that a lot of verses, kaya lang, hindi ko gagawin dahil hindi maubos yung aking libro. Number 2, sabay-sabay. Siyang curriculum para sa mga gagawing alagad ng Panginoong Jesucristo. That is the curriculum of discipleship. Tingnan niyo ito. Kung gusto niyo maging doktor, ano ang pagdadaanan mo? LB, ano ang course mo? Engineering ka? Civil? Ano? Commerce ka? Naging architecture. Ngayon ko lang narinig yan. But anyway, pwede ka bang maging commerce o anong tawag doon sa yung magiging title? Yan. Kung iba ang curriculum na tinake up mo, hindi ka makakatapos doon sa gusto mo.
Si Doc, anong course mo, Doc? Veterinary. Pwede ka ba sa Tao. doktor ng tao na pagkatapos ay doktor ng hayop? I mean, ito ang point ko. Hindi ka pwedeng dumaan sa ibang curriculum na ang kalalabasan mo yung gusto mo. Yun ang point ko. Kasi kailangan dumaan ka sa curriculum. Katulad natin, a lot of you are professional. Sino ito mga professional? Pakitaas na ng kamay. Ako, professional driver na hindi na marunong magmaneho. That's a joke. So, kailangan yun ang pagdaanan natin. Ito mga batas ni Kristo. Commands of Christ, nakakaligtaan natin. Ngayon, gusto nyo gumawa ng sarili nyo, ay baka pagdating ng araw ay susunugin lang. Number 3. Number 3, sabay-sabay. Sila ang makahuhubog sa mga mananampalataya na maging kawaris ng Panginoon Kristo. Listen to this, my batchmates. Pakinggan nyo ito, napakalaga nito. Ang goal ng buhay natin is to become like Jesus Christ. Because only Jesus Christ is acceptable in heaven. Lahat ng tao ay makasalanan. Tama? Yes. And when Adam sinned in the Garden of Eden, nasira yung image ni God sa kanya, and Christ came in the image of God. Siya lang yung karapat-dapat. And so he became not only a Savior, he also became a model, a dictionary, and demonstrated a life worthy for God. So ang goal ng tunay na pagiging alagad is Christ-likeness. 1 John 2:6. You can check that. 1 John 4:17. Check those at makikita nyo. Christ-likeness. So, tanungin nyo lang, ginawa ba ito ng Panginoon nung siya nandito sa lupa? If not, then you are short of Christ-likeness. Sabi ng Romans 3:23, all have fallen short of the glory of God. Only Christ has the standard of God. And He is our model. Number 4. Sabay-sabay. Ang pagsunod ay upang maiwasan ang pagkakasala sa Diyos. Yun. Ibig sabihin, isa sa mga paraan ng pagkakasala, there are 4 ways to sin against God. 4 ways. Hello. Ayun, ako din pala. May 4 na paraan, but I don't want to tell all those 4 ways to sin against God. Pero sabi ng 1 John 3:4, ang kasalanan ay paglabag sa utos ng Diyos. Pagsuway sa kautusan. So meaning, pag hindi mo alam ang mga batas ni Kristo, nagkakasala ka nang hindi mo alam, and you will be surprised. I don't want you to be surprised in the end. Na pagharap natin sa Panginoon ay away from the workers of evil or iniquity. Because God, I love you. Wala man lang pumapalakpak. Kahit natin na kayo. Nag-iisip pa. Ano, friend? Number 5. Sabay-sabay, ang pagsunod ay pagpapatunay ng ating pagpapasakop sa Panginoon. Alam niyo, sabi ng Luke 6:46, why do you call me Lord, Lord, and you do not obey my commandments? Mabigat yun sa Panginoon. Bakit ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, pero hindi naman ninyo sinusunod ang mga ipinag-uutos ko sa inyo? Why? Because you do not know. Hindi natin alam. Kaya delikado. Number 6. Ay pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Panginoong Jesus. You know, a lot of us are so religious. Ano ang ginagawa natin? We became prayerful, we fast. Ano pa mga ginagawa natin sa ating mga tinatawag na religious churchgoer? Pero sabi ng Panginoon, if you love me, you will obey my commandments. That's the most important expression of love for God, obeying His commands. E paano mo mamamahal ang Diyos o Panginoon kung hindi mo alam? Sinisigurado ko sa inyo, sasagutin niyo ako na I love the Lord. Mahal natin ang Panginoon, and that's all emotional thing. Emosyon lang yan. Gusto natin i-express yun, pero malinaw ang Panginoon. And there are a lot of verses, I can quote a lot of verses regarding loving the Lord is obeying His commands.
Kaya dapat malaman ninyo kung ano ito mga ito. Number 7. Ang pagsunod. Ay pagbibigay ng katatagan para sa ating kinabukasan. Yeah. Alam niyo, yung parable sa Matthew 7:24 to 27 is a parable na ganito ang sabi. Matutulad ang matalinong tao at ng hangal na tao sa dalawang nakinig sa salita ng Diyos. Yung nakikinig na hindi niya sinasabuhay ay hangal at babagsak ang kanyang mga ginagawa. Yung matalino ay yung nagsasagawa ng kanyang isinasabuhay at ito ay puproteksyonan ng Diyos. There is a protection for them. Sasabihin ko sa inyo. But anyway, kahit hindi ka proteksyonan ng Panginoon, though I know He will protect you. Ganito ang ibig ko sabihin na hindi ka proteksyonan. Because all the disciples of the Lord were killed. Pinatay lahat sila. Are they under the protection of the Lord? Yes. Ang protection natin ngayon ay hindi tayo tatalikod sa Diyos kahit anong mangyari sa ating buhay. You will stand faithful in your faith to the Lord. If you have any question, pwede kayo magtanong mamaya. Pero sana hindi na. Baka humabang pa tayo. Hahaba pa. Hahaba pa? Okay. Number 12. Ernest, ha? Number 8. Sabay-sabay. Ang pagsunod sa Lord ay siyang gagatimparaan ng Diyos. Gagatimparaan ng Diyos. Alam niyo, mahalaga yung gantimpala. Not only God is offering eternal life, He also will be giving tawag dito, ranks in heaven. May mga pulis tayo rito, naging leader sila. They have ranks. In heaven, we have so-called the angels. Ordinary lang yan, pero they are stronger than us. Merong isang tinatawag na archangel, kapalit ni Satanas. He is Archangel Michael. Mag-isa lang yan na nakita ko sa Biblia. Yung iba, hindi archangel. They have special position. Another is cherubim. And then another one is seraphim. Gusto niyo malaman kung ano? Ang anghel may dalawang pakpak, may dalawang kamay. They can become like humans. Hebrews 1:14 ay sinabi doon na pwede po siyang mapagkamalang tao. Ganun ang anghel. Yung archangel is just the one with a special position na dati ginagampanan ni Satanas. Because Satan is the guardian cherub. Anointed guardian cherub. Anointed means he was anointed by God and he was in that position to lead many angels. Kaya nadaya niya yung 1/3 ng anghel. So, another one is the cherubim. Ang cherubim ay may 4 na pakpak, may 4 na kamay, punong-puno ng mga mata, full of eyes. And the seraphim have 6 wings, 6 hands, and full of eyes also. And here is the man. Wala tayong pakpak, wala tayong kamay, but Christ came in our form. Naging katulad natin ang Panginoon. Sa heavenly kingdom o sa eternal kingdom ni God, hindi advantage ang pagkakaroon ng pakpak at maraming mata. Because God can work in weaknesses. He can work through you. He can work through you. He can work through you. Each one of us, pwede siyang gumawa. Kung tayo magpapakumbaba. Sino yung angel na nagpauso pala ng kudeta? Tanas. Sa langit pala, may kudeta Yeah. noon. Yeah. And 1/3 of angels were brought with him. Sa Revelation chapter 12 verse 3, yung star doon ay mga anghel yon. They have the glory of God, but when they lost it, they became demons. I want to say this. Alam niyo ba na yung anghel dati, kasama si Satanas at lahat ng mga anghel, aabot sila ng 150 trillion. Ano yun? 100, sabihin nga natin, 150 trillion. Wala na nakikinig eh. 150 trillion. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kung 8 billion ang tao ngayon, ang equivalent ng mga anghel sa langit ay nasa
18,000 bawat tao. So yung 1/3 ng anghel na nagrebelde sa Diyos, na 50 million o 50 trillion, equivalent nun sa atin ngayon, ay nasa 6,000. Bawat tao, in charge sa'yo, 6,000 na demonyo. Sabi mo sa katabi mo, 6,000 na demonyo ang in charge sa bawat isa sa atin. Kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka maiingatan ng Diyos. And so the Lord said, unless a man is born again, he cannot enter the kingdom of God. That's the reason why we need to be born by God. Sa 1 John chapter 3, we were born sons of the devil because of our sins. Mga anak tayo ng diablo. Yung kasabihan nandun sa Acts chapter 17:26, I think, hindi ako sigurado sa verse ko, ay kasabihan yun ng mga pagano na lahat ay anak ng Diyos. But the Bible reveals that we are not children of God because of our fallen nature. Nahulog tayo sa kasalanan. So, ang in charge sa atin ay kaya ganito ang mundo natin. Palala ng palala. Imagine nyo, because of these demons. Punta tayo sa number 9. Matatapos na rin. Ang pagsunod ay napapanatili sa atin sa landas ng buhay. sabi ng Panginoon, he who remains faithful will be saved. Meaning, enter through the narrow door, for wide is the door, and for small is the door, and narrow is the road that leads to eternal life. Masikip ang landas na patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya kakunti lang ang magkakagusto niyan, especially when we talk about sin. Atrasan ng marami yan, pero wala tayong magagawa. Yan ang kasalanan at problema natin. Walang solusyon na iba maliban sa galing ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Hindi ko kayo tatanungin ng amen. Alam ko kung ano sagot niyo. Number 10. Malakas lahat siya. Malakas na daw yan, sabi ni Ben. Sabay-sabay. Pinatutunayan ng pagsisya ng banal na Espiritu sa atin. Alam niyo ito, God gave us a law that is higher than the old law, Mosaic law. Ano yung mga utos ng Diyos sa tao, sa Israel? Sabi niya, thou shall not kill. Balikan ko yung example ni kanina. But I tell you, sino mang may galit sa kanyang puso laban sa kanyang kapatid ay pumapatay na. Meaning supernatural ang mga batas ni Kristo. Love your enemy. Do good to those who hate you. Pray for them who persecute you. Yan ang mga batas ng Diyos sa kaharian. Yan ang kasalukuyang batas natin. We are not under the law. Malinaw yan. Meaning, under the law of Mosaic law. Hindi tayo sakop niyan. Hindi tayo sakop ng pag-iikapo. Hindi tayo sakop ng mga batas na ibinigay sa Israel na umaabot ng almost 700 or about 700. Kay Kristo ay 70. But they are supernatural. But you cannot live out those commands without the Spirit of God. And that's the problem. And so you need to be born of water and Spirit. Ano yung born of water and Spirit? Born of water and Spirit, ito yung ayaw niyo. Number 1, be baptized with water and receive the Holy Spirit. Alam ko ayaw niyo. Because you think you will be turning from your religion or going to another religion. Yan ang problema ng tao. But if you believe, anong gagawin mo? Anong gagawin mo kundi sundin ang Panginoon? And number 10, yan nga, tapos ka. Any question? Sobra na. Amen. Okay. Hindi pa ako tapos. Meron pa akong time sa leo. Okay. Ito, simple na lang ito sasabihin ko sa inyo. Because this is very important. These are very important because there are 3 things na mahalaga sa ikaliligtas natin. Number 1 is Jesus Christ. Siya lang ang galing sa langit. Pero meron akong nasiran nung sa amin sa bahay kagabi. Do you know Jesus Christ? Sabi niya, yes.
Ano ang alam mo tungkol kay Kristo? He died and He was resurrected and did this. Sabi ko, that is a very shallow understanding about Christ. Christ is God who left His kingdom in heaven, the worship of hundreds of trillions of angels. Iniwan niya yun. Yung kanyang glory doon, siya nagkatawang tao. A very fragile body we have now because of His love for us. And did you know na si Kristo naging walang kaisipan nung siya ipanganak? He grew in the knowledge and understanding. Do not think that He came as a God, He came as a human. Dahil kung siya ay Diyos na pumunta rito, hindi siya mamamatay. He doesn't need the Holy Spirit. Those are things na hindi ko narinig at na-realize ko na hindi pwedeng maging Diyos si Kristo. I don't refuse to acknowledge Him as God. He was God, a co-creator of everything with the Father. Walang duda. And when He ascended into heaven after His resurrection, sabi ni Pablo, hindi ko ito tinanggap mula sa tao. Kanino niya tinanggap? Tinanggap ko ito kay Kristo. Anong pagkakilala niya kay Kristo? Kinikilala niya na siya ay Diyos. So don't be mistaken. I acknowledge that Christ is God, but when He came in the flesh, He is 100% human. Otherwise, it's a false doctrine. Yan ang hindi natin na-discover. Anyway, I don't want you to condemn yourself. Isa ako sa mga naging ganyan. But, sabi ko nga, I tried my best na talagang tingnan ito. But even in that best, it's only by the grace of God that I have understood all these things. Sa biyaya lang ng Panginoon, wala nang iba. And it's all by the grace of God that we can be saved. Malawak na usapin yan. So that's the one provision for our salvation, Christ. Ibig sabihin, meron pa? Yeah. Because God is saving us from sin, we need the Holy Spirit to empower us against sin. Christ only preached in public when He received the Holy Spirit after water baptism. How old is He then? How old is He then? He was 30 years old. 30 years old siya, nung siya ay tumanggap ng Banal na Espiritu, doon siya nagpasimulang mangaral. Hindi siya nangaral nung bata. Wala siyang himala nung sanggol. Kaya huwag kayong magpadaya na merong, yung mga bata, walang ganun si Christ. Sa Bible, ay matanda, 30 years old na siya nung siya nagpasimulang gumawa ng himala. After his fasting, 40 days, and of course, reception of the Holy Spirit, saka lang may mga himala. And number 3 gift from heaven is the Bible, the Word of God. A lot of you believe that the Bible is the Word of God. Alam niyo, kung walang Biblia, we can create chaos. Religion is sometimes believing a part of the Bible. Alam niyo, bago ko naunawaan ito, I have decided myself, I need to believe the entirety of the Bible, that the Holy Spirit doesn't make error, at kailangan ay pag-aralan ko how to reconcile everything, at wala akong itatapon. Ang problema, kaya tayo nagkaka-laban-laban sa reliyon, dadapot ang iba ng ganito, kukunin nila yung ganito, yung gusto nila, yung tinatawag na doctrinal biases. And so, nagkakagulo tayo. But you cannot do that without the Holy Spirit. Yun ang una kong pinaniwalaan. The Bible is the Word of God. Na wala itong error. And God opened my eyes. Alam ko, mahirap paniwalaan ito. Mahirap paniwalaan itong sinasabi ko sa inyo. Pero, anong pamantayan mo sa iyong pananampalataya sa Diyos? Marami gusto natin, fallen nature tayo. We have a fallen nature. Bagsak tayo sa mata ng Diyos. Na kung ipagpipilitan natin yung ating gusto, wala yan. Sarili mo yan. Nahaluan yan ng kagustuhan ng laman. Nahaluan yan ng false motive. Religion makes you good in the eyes of people. Pero si Kristo, pag nangangaral, is deep inside. Sa loob ang tama. Lahat ng mga batas ni Kristo, mahalaga dyan ay motibo. And when you grieve, do not let your left hand know what your right hand is doing. What is that? A motive.
And when you fast, wash your face and put oil in your head so that it will not be obvious for people that you are fasting. Ibig sabihin, gusto niya sekreto lahat. And when you pray, go into your room and close the door and pray to the Father who is unseen so that who is what is done in secret will reward you. Secret. Eh tayo, makapagtago lang tayo sa mata ng tao kahit sa Diyos na offend na natin. Saan kayo nakarinig na mga ganyan dito sa mundo ito? We are so religious na malamang ay mabibigla pagdating ng araw. Kaya maging maingat kayo. So itong tatlong gift na ito, you know that it is from God and from the Holy Spirit when it is written in the Bible. The words that I have written to you, they are spirit and they are life. Mga espiritu yung salita ng Diyos and they are life. Kaya huwag kayong mamatay na hindi man lang niyo nabasa ang buong Biblia ng buo. I-try nyo lang because this God is a rewarder of those who diligently seek Him. Hebrews 11:6, yung huling bahagi nun. Pag nagsikat kayo, hindi yan kayang gawin ng tao. Ay, it doesn't mean na katulad ngayon ng sinasabi ko sa inyo ay kailangan maabot nyo kaagad. No, it's a process. Knowledge is a process. Tignan nyo tayo. Nag-grade 1 tayo. 7 years sa high school. Sino yan? 7 years sa college. 4 years ka lang sa high school lang. Ha? Ako, 7 years. Sa high school. Oo. Pabalik-balik ka. Doctorate. And I was also 7 years in college. Hindi ako natapos. Di ba 3 years lang sa college? Depende. Depende nga. See? Yan ang buhay ni Kuya Pastor. But I am blessed. I am blessed with 6 children. Yung panganay ko lang hindi nakatapos. But he is now married to a man who is in US. Ang pangalawa ko ay teacher. Married to a teacher. Ang pangatlo ko ay pharmacist. Dalaga pa. Kasama ko pa. Ang pang-apat ay IT. Work from home. And I think he is a rich guy. Ayaw niya sabihin sa akin. And number... Ang hirap ng maraming anak. Number 5 ay nagtatrabaho. Naging sponsor niya si Ernest sa... Mekano sa aeroplano. Sa Lufthansa. Sa Lufthansa. Mekanik. Mahal ka na. Aeronautica. Mekanik. Yan yung tumulong sa anak ko. And naging... Akala ko magpipiloto na kaya ang mahal. And then my bunso is 25 years old. Graduated as a... Ano yung course mo? Saan si Ika? Seaman natin? Ay, ito. Bami, anong course mo? Ni Bobby. Marine. Graduate. Kaya lang dahil maraming seaman sa amin, lagi niya narinig, mapera pero mahirap ang trabaho. So ayaw niya sumakay ng barko. Kaya siyang tulungan ng aking bayaw. Sabi niya, ayaw niya. Now he is in Australia. Yun yung hinatid namin siya ng misis ko. Nagtrabaho doon! Immediately, a day, dumating kami doon sa isang lugar na after 17 hours of travel with train and then, Bailon. bus. Kasang Sunday, Lunes nagtrabaho na. Ngayon, 2 na ang sasakyan niya. Successful. Mula kailan yun? September. It was a trip for our anniversary celebration with my wife. So nagpunta kami doon, tinit kami ng aming mga anak. Pero ang goal ay madala namin sila doon because I have a sister-in-law doon sa lugar na yun, sa Mildura. So doon. And now, he is so blessed. At napakasipag. Sa bahay, muntik ko nang patikmin ng 5-fold ministry. Talaga pinapagalitan. Uy, Kasi ang kalat mo. hindi, tamad siya. Hindi, kala ko ikaw. Pagdating sa Australia, napakasipag. He go fruit picking, he drives sa, ang tawag nila parang Grab. And then, parang si Arthur. Nag-change. Nagbago. Man. Kaya, Yay! Iya, wala siya. although sabit ako ng ulo ng aking tiyahin, Dati. I was so thankful.
sa kanyang contribution sa buhay ko, alam ko lahat ng, katulad ng sabi niya kanina, yung mga discipline, kailangan natin yan. Nobody goes to eternal kingdom of God without a discipline. If you cannot discipline yourself, you will never make it, because Cain is a disciplined person and Abel is notable for his being disciplined. Mga kapatid, I would like to end with this. Paulit-ulit kong naririnig, pababa na tayo, patanda na tayo, and that's true. Baka next time, hindi na tayo magkita-kita, hindi ko lang, mauna na kayo kung gusto niyo. Ayaw niyo. That means, we need to seek Him who is a life giver. Siya lang. Kalimutan niyo na ako, ang tanging kailangan niyo ay si Kristo. And He can meet you anytime, any day, when you are serious enough. Pag seryoso ka sa iyong paghahanap sa Kanya. Lahat tayo makasalanan, pero siya ay nagmahal sa atin sa kabila ng ating mga kalukuhan. Amen ba, Rosalina? Bakit si Rosalina naman tinanong ko? Naging girlfriend ko yan sa Manila. Sino? Si Rosalina. Pero parang ano lang kami. Friend lang kami. So, we ended up. Si Ben ay niligaw-ligawan ko nung araw. Kaso busted ka. Ha? Kasi ay... Hindi kalooban ni Lord. Hindi, gusto ka nga niya. Nagchichismis na ako. Ikaw. Ha? Gusto ka na Hindi na pwede. Hindi pwede. Alam niyo, totoo yan. Sabi ko sa kanila noon, because, you know, when you are young, merong emotional factor. Sabi ko sa kanila, huwag niya nang ukatin yung mga bagay na yan dahil may mga pamilya na tayo. That's pats. Ang bait ko, pastorato. No? Bait mo, pastor. Matagal mabait siya. Okay, magtatapos na ako dyan. Mamaya ay Sino na the at bibigyan ko kayo ng libro. Bawat isa ay kukuha, pati yung apo ni LB. Oh, I love this. Saka yung asawa ni, ano, Yeah. saka yung mga, ano, asawa ni na Sir. Yeah. Sabi lang, makikinig na lang kami rito, Pastor. Okay. Mga kapatid! Yay! Di ka magnet. Nahiya ako sumigaw ng adjutant voice eh. Alam niyo naman, yung adjutant voice. Kaya pala ako ganun ng brought up ko. Aba, kailangan ko pala sa pagpipreach. Ayoko na. Thank you, Pastor. Sobrang nakakapanibago na makarinig ng isang classmate na dati ay ano ba siya? Pasaway. Pasaway dati. Dating pasaway. Parating kinokol ng attention ni Ma'am Connie, pero imagine, blines tayo na mag-share ng Word of God na dapat habang may buhay, sabi nga, may pag-asa. And dapat, bago tayo pupunta sa langit, dapat we need to accept Jesus Christ. Sabi nga niya, unless a man be born again, doon ako na-touch, na unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Amen? Pwede na pala ako susunod. Beng, sino ba kasing makakapag-assure na maganda yung buhay sa kabilang, sa kabilang buhay at mag-uunahan na tayong pupunta doon? Ito, bilo. Kaya maganda doon eh. Mayroon yun. So, blessed pa rin tayo kasi imagine, senior na tayo pero sinasharean tayo ng Word of God. Bibihira yon sa isang reunion. So we're blessed. Thank you, Pastor, for that beautiful na pag-share mo sa amin ng Word of God. Palakpakan naman natin si Pastor. Gutom na ba kayo? Gutom na ba kayo? After this awarding, may surprise pa tayong pa-award.
Obo, ano kaya yun? Bago itong surprise na pa-award, magkakaroon tayo ng magme-merienda time para magising tayo kasi di ba ang senior hindi pwedeng allowed na nakaupo lang ng matagal. We need to At saka magsuswimming na tayo, swimming. So, itong award na to, parang wala si Marlene. Pwedeng utang muna namin. Yung award na to ay, alam namin nag-effort kayo to be the best and ipakita nyo na nag-effort kayo to give your best para may pakita na nagko-comply tayo doon sa mga pinapasunod sa atin na mag-Hawaiian outfit tayo, Hawaiian attire, and talagang nag-effort kayo na mag-headdress, mag-necklace, mag-everything, mag-damit, and everything. Pero dito, hindi pwedeng lahat manalo, pero lahat kayo panalo, pero kailangan dalawa lang ang manalo. So, meron tayong male version and female version ng best dress. Andiyan na pala si si Miss Malin. So, ang female best dress natin, hindi ako ang okay, so ang female best dress natin dito sa Hawaiian, attire, ay si Wilma Quiñones. Yay! Sana approve sa kanya, approve sa inyo. Palakpakan naman natin. Very much approved daw, sabi ni Sir Leo. Anong price niya? May price niya ay cash prize coming from the batch. Okay. At isang glasses, Pastor? Glass. Kumuha ka daw kung if ever na gusto mo. Oo. Gamitin mo na yan Then we bukas, have for the male, si Pastor Arthur. Yay! Best dress sa male. Kasi talagang total. Yan. Hindi pwede na si Sir Leo. Ano na naman ako kanina. Oo, diba? Andito Malin. Sandali, nagkukuha si Malin. For a while lang. For a while. So again, thank you very much for your effort and... Pastor, congratulations. Picture daw tayo. Picture tayo. Ika na, Marlene. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay na po. Congratulations. Thank you again. So, mag-merienda time na kasi alam ko gutom na kayo. Ang senior, lumagpas na yung merienda hour natin. Thank you! Yeah.